Bright Life, hindi mabilis at madali ang pag-iipon. Maliban sa extra cash, kailangan mo rin ng pagpupursige at disiplina. Congratulations kasi nakaabot ka dito sa part 4 ng ating tipid series. Ibig sabihin, seryoso ka talaga na makapag-ipon. So here are 5 tips again para sa iyo. Number 1, magkaroon ng spending limit sa iyong credit card. Sa ganitong paraan, hindi ka makakapag-overspend. Ganon din sa daily expenses natin. Mag-set ka ng limit kung magkano lang ang dapat mong gastusin sa loob ng isang araw. Kung sumobra ka sa gastusin mo sa isang araw, ibig sabihin dapat magbawas ka ng gagastusin mo kinabukasan. O kung hindi ka naman gumastos ngayon, ibig sabihin, kinabukasan ay may extrang money ka para gastusin na naipon. Pero ang importante ay hindi ka mag-overspend dahil alam mo ang iyong limit. Number 2, bayaran ang iyong mga utang. Kasi habang tumatagal ang mga utang, mas lumalaki ang binabayaran na interest. Number 3, separate fixed and variable cost. Yung mga fixed cost natin, yung mga utang or bill na hindi madaling i-adjust dahil nandyan na talaga sila buwan-buwan. Tulad ng rent, utility bills, etc. Ang variable cost naman ay yung mga na-adjust tulad ng groceries natin, subscription, at iba pa. Number 4, baguhin ang iyong lifestyle habit. Tandaan, hindi mag-a-adjust ang salary natin sa ating lifestyle. Ang lifestyle natin ang dapat mag-adjust sa ating salary. May mga expensive habits ka ba tulad ng gambling or impulsive buying, impulsive shopping? Mas maiging baguhin ito para maging mas effective ang ating pag-iipon. And number 5, learn to DIY or do it yourself. Napakaraming pwedeng matutunan online. Mas mabuting mag-aral tayo kesa gumastos dahil malaki ang matitipid natin dito. Follow for more tips. Thank you!